Salamat po sa biyaya ng buhay, salamat sa pag-iingat, paggabay, sa lahat po ng pagpapala na walang sawa na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Episo, Sister Mila. Amen. At yan ay sulat naman sa atin ngayong kapanahunan. Amen. Dahil matagal na ito, almost 2,000 years na ito. Amen. At ito po ay isinulat nga ni San Pablo bilang paalala at gabay sa mga mananampalataya noong kanyang kapanahunan. Pero ito nga po ay nasulat sa Biblia para hanggang sa pagdating ng Panginoon, ito yung maging gabay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Bilang mga anak ng Diyos. Kaya dito ay kikita natin sa title, Sister Mila, na ang sabi dyan ay mamuhay ayon sa liwanag. Amen. So of course, kung ayon sa liwanag, merong yung buhay dati ay ayon sa kadiliman. Amen. So ngayon, nang tayo po ay naging mananampalataya, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Savior, tayo po ay naligtas, at sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Diba? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman. Amen. Pag sinabi pong kadiliman, Sister Mila, anong ibig sabihin nun? Hindi ito yung brownout no? Amen po. Yung kadiliman, ibig sabihin ay yung mga kamunduhan. Kasamaan. Yung mga ginagawa sa mundong ito. Amen. Yung buhay na masama. Opo. At pag sinabing liwanag, ito yung buhay na mabuti. Amen. At pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. At yun nga po, nung tanggapin natin si Lord, tayo ay naging tagasunod niya. Amen. Ibig sabihin, we are the followers of light. Amen. At kung tayo ay followers of light, ito yung pinapaalala ni San Pablo sa atin. Sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na aabutin ng salita ng Diyos at makakabasa nito. Ito yung pinapaalala na kapag kayo ay naging followers na ng light ni Jesus, ito na yung dapat. Ito yung mga makikita natin, Sister Mila, ito yung do and don'ts. Amen. Alam mo na po. Yung ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi dapat gawin at mga dapat gawin. Amen. Kaya meron diyang salitang wag. Amen. Tapos doon naman sa bandang huli, ganito. Ganito ang hindi niya dapat gawin. Ibig sabihin, bilang mga tagasunod ng Panginoon, may mga bagay tayong hindi dapat gawin at merong mga dapat na gawin. Amen. Kaya nga po, sabi ng isang priest na narinig ko, sabi niya, not doing evil is good, but not doing good is evil. Amen. Ang hindi paggawa ng masama ay mabuti, pero ang hindi paggawa ng mabuti ay masama. Amen. Kaya hindi sapat, Sister Mila, na tayo ay nag-i-stop lang na gumawa ng masama. Hindi ba sabi, hindi na ako naglalasing, hindi na ako nangbababae, hindi na ako nagbibisyo. Dami na. It's good. Amen. Diba? Good yun. Amen. Pero ang tanong, ano yung ginagawa mo ngayon? Kaya. Diba? Kaya nga po, ang tendency, Sister Lisa, kapag tinanggap mo si Lord, tapos nag-stop ka dun sa masama, pag hindi ka ngayon gumawa ng mabuti, one day, pabalik ka na naman sa masama. Almost ganyan. Parang ganun po yan. Amen. Kaya nga po, halimbawa, kaya nga sabi ng Panginoon dun sa kanyang pagtuturo na kapag ang isang espiritu ay lumabas sa isang tao, aalis yan at maghahanap ng matutuluyan. Amen. So mababakanti ngayon yun. Amen. Diba ba? Ibig sabihin na wala yung masama doon, kaya lang, pag wala siyang makita, natitirahan, hahanap pa siya ng mas masasamang espiritu. At pag walang nakatira doon sa kanyang inalisan, babalik siya doon, magsasama pa ng 7 masasamang espiritu, kaya nagiging worse pa kaysa dati yung tao. Amen. Amen. Ayun po ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga, dito, Sister Mila, bilang mga taong naliwanagan, ano yung ating sa verse 1, ano yung sinasabi diyan, Sister Mila? Baybayin po natin ulit, no? Amen. So, pakibasa po yung verse 1, sabi diyan. Tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Ayun.
So yun yung una agad eh. Mm. Direct to the point, no? Si San Pablo, sabi niya followers na kayo ni Lord, followers na kayo Jesus, walang paligoy-ligoy, tularan ninyo siya. Amen. Amen. So ano yung tutularan natin sa kanya, Sister Mila, na po? Kaya yung pagiging followers, ang isa sa meaning po niya is imitation. Amen. Amen po. Kaya mapapansin mo kapag ikaw ay follower ng isang artista, mapapansin mo kapag masyado kang fanatic, yung kanyang mga kilos, galaw, pananalita, later on maa-adapt mo Amen. Kasi ayun na daw sa atin transferring spirit. Oo. Amen. Transferring spirit, at saka talagang dahil naa-attract ka doon, gusto mong maging ganun. Amen. Diba? Amen. So yun po. Yun yung unang paalala sa atin bilang mga nasa liwanag ngayon, dapat nating tularan si Lord. At anong sabi ng verse 2, Sister Mila? Verse 2, mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa. Yun yung pagtulad, Sister Mila. Pag-ibig. Yan, mamuhay kayong puno ng pag-ibig. Amen. Nilagay na naman yan, tulad ng ni Kristo. Amen. Amen. So yun po yung unang dapat na gawin po natin bilang pagtulad kay Lord. Sa old life natin, nung nasa lumang buhay, Sister Mila, hindi tayo puno ng pag-ibig. Amen. Anong pumupuno sa atin dati? Dati yung magalitin. Oo, puno ng galit. Amen. Puno ng sama ng loob. Puno ng tampo. Amen. Opo, yan yung buhay natin before diba? So ngayon, pag nasa liwanag ka na, sabi ni Pablo, mamuhay kayong puno ng pag-ibig. Amen. Amen. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig, at sabi po diyan, tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Ayan. Sige po, Sister Mila. Amen po. Kasi po ito po ang pinaka number 1 na sample ng Panginoon Jesus na ginawa niya, yung John 3:16. Oo, yung sinasabi niya doon na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. So dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat na mga nilikha niya, kasi ayaw ng Panginoon na masadlak tayo sa impyerno, ayaw niya mapahamak. Amen. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para tayo mailigtas. Ganon katindi ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, Brother Edwin, no? Yung bang endless, immeasurable, at saka yung walang katulad. Amen. Yan. So yun po yung unang dapat tularan natin kay Lord ay yung pagiging mapagmahal. Amen. Pagiging mapagmahal. At paano mangyayari yun? Of course, dapat yung pagmamahal ni Lord ay matransfer sa atin. Amen po. Kaya tulad ng sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8 yata, sabi po doon ay ibinuhos ng Diyos, ibinuhos ng Diyos sa ating mga puso na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya mapapansin mo, Sister Mila, kapag tayo ay nagsimulang manalig kay Lord, kasama diyang ibinibigay sa atin yung Espiritu. Amen po. The Holy Spirit. Amen. At the very fruit of the Holy Spirit is love. Amen. Amen. Kaya hindi fruits bagamat siyam yun, pero ang sabi doon, but the fruit, ang pinakabuuan. Diba? Ang Amen. pinakabungkos. At ang sentro nga doon ay love. Amen. Kasi yung susunod doon, joy, peace, bunga na lang yun Witness. Amen. Ang taong mapagmahal, masaya. Amen. Ang taong mapagmahal, payapa. Kaya kahit sinisiraan mo kapag labing yung tao, hindi yan naapektuhan. Amen. Diba? Pero kapag yung taong magagalitin, siniraan mo, sigurado magkikita kayo sa barangay. Agad, diba? Kaya Amen. yun po yung una na kapag tayo ay tutulad kay Lord, ang unang karakter na pinatutularan sa atin ay yung pagiging mapagmahal.
Amen. Amen. So, sabi ng verse 3, Sister Mila, Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo masasabing siya ay malaswa, mahalay at sakim. Ayan. Pag banal ka na, makikita sa iyo, kagaya niyan, kung banal ka na, makikita sa iyo yung kalabasan ng kabanalan po. Kasi nga, ini-imitate mo si Kristo, na siya po ang pinakabanal na Panginoon. So, magkaroon po ng manifestation sa iyo rin sarili. Kasi po kung siya po naghahari sa puso mo na banal, ayun rin po ang kalabasan na magkaroon po ng peace of mind, magkaroon po ng ng pag-iingat sa pananalita. Wala po yung mga malalaswang pagbibiro o kung ano pa yung mga nais mong palabas ng bibig mo dahil po ay yung puso mo ay pinabanal. At alam naman natin, Sister Mila, na dyan tayo sanay ano yung mga malalaswang salita. Amen. Lalo na kung nakilala mo si Lord is medyo adult ka na. Amen. Sabihin nun ay ano yung kinasanayan mo before. Yes po. Diba? At halos lahat ng tao, no, mga kapatid, lalo na yung walang relasyon na kay Lord before, ay talagang namumuhay tayo doon sa sistema ng mundong ito. Amen. Ngayon, pag tinanggap mo na si Lord, talagang mag-a-adjust ka. Amen. Amen. Noon nga, kahit nga doon sa tinatawag natin sa mga awit na secular, worldly, Yes, spiritual. po. Amen. Oo. Noong una pa lang ako sa gawain ng Panginoon, sanay tayo sa sa mga secular song. Amen po. Siyempre, nung naging Kristiyano na tayo, may Christian song. Amen. At kapag nasa iyo ang banal na espiritu, hindi ka pwedeng hindi aawit ng spiritual song Amen po. Diba? Yun yung hinahanap ng espiritu mo. Yes po. Pero, sanay tayo dun sa secular. Kaya dahil dun tayo sanay, so, pag nawawala sa isip natin, di mo namamalayan, dun ka na naman nahihirati sa mga awiting secular na nakakalimutan mo na yung spiritual song. Yung Christian song na yun yung nagpaparangal kay Lord, di ba? Amen. I sing praises to your name, di ba? Amen. Tapos kakanta ka na naman ng mga secular. Hindi naman po masama yun, maliban na lang dun sa mga worldly. Pero, kapag spiritual kasi, pinauunlad nito yung spiritual life natin Amen po. Yung spiritual power. Kasi bawat awit, mapapansin natin sterila, meron itong spirit Amen. At saka effect po. Oo, epekto. Kaya, tingnan nyo kapag broken hearted ka, tapos umawit ka ng team song nyo. Lalo ka mapaiyak. Oo, diba? Sasabihin sa'yo ng Diablo, ano pang hinihintay mo? Yes. Tumalon ka na sa tulay. Kasi lalo niyang palalalain yung lungkot mo. Amen. Diba? Kaya, halimbawa, nag-break kayo, tapos malilimutan ko pa ba? Diba? So, lalo ka talagang madidepress. Amen. Pero, kung nasa lonely moment yung buhay mo, tapos umaawit ka ng mga praising song, sigurado maa-uplift. Yes po, mawawala yung yun. espiritu. Amen. Ano po? At Amen. ganun din po, sabi nga dito sa mga kalaswaan, dyan tayo sanay Dati po. Oo. Na minsan kapag nagbibiro tayo, minsan lumalampas pa rin Pero kaya sometimes napakaganda na tayo ay nasa gabay talaga ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Oo. So na verse 4, sabi diyan Sister Mila. Sa number 4, at hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro, sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Kaya tingnan mo ang pinapaiwas tayo doon, wag din kayong gagamit ng masasamang o ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita o pagbibirong di nararapat. Amen. So pinapaiwas tayo dyan. Amen. Kasi nga po, hindi maganda yung epekto niyan sa atin Instead, bilang mga nasa liwanag, sabi dyan ay, sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, sa halip na ito yung ginagawa natin bilang mga nasa liwanag, ito dapat. Amen. Diba? Yung
lumalabas sa ating mga labi. Yes po. Instead na malalaswa, pagbirong di nararapat, mga salitang di nararapat, dapat pasasalamat. Ano yung salitang pasasalamat? Di naman thank you Lord eh. Amen. Marami Kundi po. yung mabuting salita, yung magandang salita na binabanggit natin, hindi man sabihin salitang thank you, yung mabuti na nakaka-encourage, nakaka-uplift ng buhay ng isang tao, yun ay pasasalamat sa Diyos. Amen. Yung para bang ini-encourage. Nag-glorify mo ang Panginoon. Pag pinapaiwas tayo dyan, para mahayag sa atin yung talagang liwanag ng Panginoon. Amen. Makita sa atin ang Panginoon. Kaya sabi diyan, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, no? Amen. Mahalay o sakim. Amen. Sakim, no? Amen. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos, Diyosan. Amen. At alam niyo po, yan ang system ng mundo natin ngayon. Amen po. Ano po, at yung liwanag nga, kaya nga sabi ko, bakit ano yung salitang liwanag? Kasi ang mundo natin ngayon, padilim ng padilim eh. Diba? Sa ating bansa po ngayon, diba, kung makikinig ka lang ng mga news, Marami ka ramdam mo talaga. yung ano eh, Para diba? mawalan ka ng pag-asa. Amen. Kaya yun yung kahalagahan po ng salita ng Panginoon Amen. na naririnig din natin sa social media. Mm. Ano po. Tapos ang mga tao nga ngayon ay masyadong nakapokus sa mga material. 'Di ba, na hindi na nila iniisip yung minsan yung kanyang kapwa, Amen. yung kalagayan. Basta ang mahalaga ay maganda yung katayuan ng buhay mo. Mm-mm. So, pero yun nga po, bilang tayo, no, na nasa liwanag, ito yung challenge sa atin at pinagagawa sa atin na dapat nating iwasan. Ano po, Amen. ang kasakiman. At alam naman natin, dahil sa kasakiman, kahit pamilya nawawasak. Amen po. Diba? Ang daming broken families ngayon. No? Nawala Ang daming- yung mga paggalang, respeto, relationship Mm. nasisira dahil sa kasalanan. Oo, ang daming magkakaibigan, hindi na kayo magkakaibigan. Amen. Diba? Katulad ngayon, no, sa government natin, sabihin natin Yes. ano po, na dati magkakakampi. Amen. Ngayon, Naghiwalay na. magkaaway. Ano po. So, yeah. yun ay dahil dun sa paghahangad. Yes, Ano ng po. Tapos, position. kaya tayo bilang mga Kristiyano ay mas mahalaga ang relationship. Amen po. Amen. Sige Nila, ano po, na ang buhay natin is not a matter of wealth. Yes po. It's not a matter of money. Amen. Ano po. Life is a matter of relationship. Yes po. No? First to the Lord, Mhm. second to one another. Amen. No? Kasi alam natin na ang buhay sa mundong ito, sabi nga, ay paghahabol sa hangin. Panandalian lang po. Oo. Mhm. Lahat ng hawak mo ngayon at nahawakan ng kamay natin, at the end of the day, ang hawak mo hangin. Wala na. Diba? Amen. Kaya hindi daw po ang mahalaga ay kung ano yung nahawakan ng kamay natin, kundi kung ano yung iniingatan ng puso natin. Opo. At ano yun? Ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa, na yan ang magdadala sa atin sa eternity. Amen. Sa buhay na walang hanggan. At ang goal nga natin sa mundong ito ay to go to heaven. Yes. To go back to our Creator. So, Amen. everything is useless Yes po. if we cannot go to heaven. Mhm. Diba? Lalo na po na pag halimbawa maka-encounter tayo ng mga mahigpit na pagsubok, ng mga problema. Dati po, ito po yung talagang nilalagay natin sa isip natin, panandalian lang ito. Mm. Sandali lang ito kasi ang pinaka-goal natin ay ang heavenly life, Mm. yung eternal life with God, nga kung saan dito po sinasabi niya doon wala ng iyakan, doon wala ng gutom, doon wala ng paghinagpis. Kaya po yung pinaka-desire natin ay malagpasan natin yung mga pagsubok, mga problems, ang lahat na na-encounter natin dahil ang puso natin ay naglo-look forward ng ating patutunguhan. Kaya po ito po yung sa sa puso ko na kahit na minsan nakaranas tayo ng medyo ups and down, kaso lang talaga pong ini-implant ko talaga sa isipan ko, panandalian lang to. Opo. Opo. At
that is reality. Yes, true po. Amen. Amen. At ang buhay natin ay hindi natin sure. Di ba? Hindi pwede Oo. sabihin, mapera ako, matagal ba ang buhay ko? Di ba? Hindi eh. Bata pa ako, matagal pa ako. Opo. Hindi natin So, talaga kahapon alam. nga lang po, galing ako sa Asian Hospital. Sa may Pagbiyan. Pray tayo ng isa nating kapatid. Opo. At nakomato siya. Mm-mm. At bata pa, 42 years old Yes lang po, yata. taga dito lang din siya. No? 42 years old. Mm-mm. Kaya sabi ko, ang buhay talaga ganun, di mo alam kung kailan. Opo. Kaya ano yung mahalaga po is to beautify our relationship. Amen. At isa pa po, kung halimbawa po, kung mayroon kang naramdaman na panawagan o ipapagawa si Lord, Mm-mm. dapat mo nang gawin kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Mm-mm. Mm-mm. Ikaw kaya hanggang kailan ba? Hindi ko alam kasi parang kandila rin po yung nalulusaw tayo. Pero pag ang Panginoon may purpose at plano pa, in-extend po niya yan. At ito po yung tandaan natin. Sabi nga, the moment you born, you started to die. Yes. Amen. Amen. Sa oras na ikaw ay ipinanganak, nagsisimula kang mamatay. Amen. Kasi counted na mo. Oo. Kaya sa akin yung yung bawat araw na ating binibigay ni Lord, hindi dagdag yun eh. Bawas. Diba? Kaya kung meron kang 70 years to live, 50 ka na ngayon, may 20 ka na lang. Amen. Kaya pala, Brother Kaya Erben, subtraction eh. oo, ang kasabihan is addition. Oo. Nadagdagan na naman ako, thank you Lord, nadagdagan naman ako ng 1 year. Pero Yan pala sa subtraction. totoo, subtraction pala yun. Amen. Kasi katulad sabi ng Salmo, life is 70. Yes. Sabi ng Psalm verse 90, o chapter 90. At kung malakas-lakas abot ng 80. Amen. Kung may nakikinig po ngayon na 70, 90, 1 year na lang po kayo. Glory to God. Amen. Pero alam nyo, God is good, no? Dumalo tayo ng birthday nung nakaraang, Sunday yata. Yung nanay ni Sister Minda. Nanay pala niya yun. Nanay niya yun. 85 years old. Magaling, Ang galing no? pang Oo. magsaya. Kaya hindi ko sana i-upload yun. Pero inspiration kasi. Na-amaze din ako dahil parang hindi siya 85. At saka kung kikilo siya, parang bata pa siya. Mga 50s, ganyan. Kaya yun po, kaya yung ganong edad tapos ganong lakas so God is so graceful. Amen po. Sa kanyang buhay. Kaya yun po, mga kapatid, kaya sabi dyan, sa buhay natin bilang Kristiyano ay mayroong mga do and don'ts. Amen. So to stop doing evil is good, but not doing good is evil. Dapat tayong tumigil sa masasamang gawain, pero dapat tayong magpatuloy sa mabuting gawain. At yan, Sister Mila, ang pamumuhay sa liwanag. Amen po. Sa verse 6, ano pong sabi dyan? Verse 6, huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain. Dahil galit ang Diyos sa mga suwain. Amen. So ano sabi niyan? Huwag kayong padaya kanino Yes. man sa pangatwiran ng mga walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Amen. So dyan po ay napakahalaga ng tinatawag nating discernment. Yes po. Alam Totoo niyo, yun. sa buhay natin ngayon, kapag wala kang discernment, wisdom na galing kay Lord, ay ang panahon natin ngayon very deceiving. Amen. Madadamay din po. Oo, very deceiving. Yes Ang daming fake news. Pag nanood ka ng social media, ang galing nilang gumawa ng caption. Yes po. Galing nilang gumawa ng caption. Tapos, pag pinanood mo naman yung laman, hindi naman pala yun. Iba. Amen. Po. Kaya, dito, Sister Mila, lalo-lalo na sa ating mga pinakikinggan, Yes po. At minsan, ang galing mga tuwiran. At even the Word of God, Sister Mila ay ginagamit. Amen. Natitwist, Amen. na
akala mo nga yun yung gustong iparating ng Panginoon, pero for the sake of argument, napapabor sa kanila, kapag wala kang discernment, akala mo tama Amen. Amen. At Totoo po. alam po natin ngayon, sabi nga ni Lord, maging noong kasama pa niya ang mga alagad, ay nag-warning na si Lord. Di ba? Sabi niya, mag-ingat kayo sa Yes mga po. false teacher, Amen. false prophet, false Christ. Amen. Ano po, na talagang gagamitin yung salitang banal para iligaw tayo. I-mislead talaga yung tao. Amen po. Amen. Kaya, ano ang prayer natin dapat, Sister Mila? Dapat bigyan tayo, hingi tayo ng wisdom. Amen. Amen. Ano po? Amen. Tapos, totoo, napaka-deceiving ng time natin. Yes ngayon. po, sa ngayon parang gano'n na pa daw ang last days. Oo. Talaga pong parang mabagsik at masigasig gumawa ang mga Oo. kalaban. Amen. Katulad lang ngayon, di ba? Yung sa paggamit ng gadget. Amen po. Ang daming umiiksi ang buhay ngayon dahil minsan magdamag naka-gadget pa rin. Amen po. Di ba? Ang daming nasirang life dahil sa paggamit ng gadget. Yes po. So meaning to say, kapag wala kang wisdom to use the social media, ito yung magiging daan para tayo ay mawasak, para tayo ay masira. Amen. So, pero alam natin, pinahintulot ni Lord na makreate yan for our good. Yes, pag magamit. Pero lahat ng bagay ay pwede ring magamit sa masama dahil andyan nga si Satan to deceive us. Amen. Amen. Kaya napakahalaga dyan, Sister Mila, na sabihin, huwag kayong padaya. Yes. So para hindi tayo madaya, kinakailangan talaga natin ng karunungan. Yes, mula sa Panginoon. Wisdom. Amen. Ano po? Amen. Yung bang hindi mo na rin minsan alam ngayon kapag wala kang talino kay Lord na nanggagaling sa Kanya, kung ano yung pinagkakaabalahan mo, pinagkakaubusan mo ng oras, diba, na katulad niyan, sa halip nga na may mga taong magbabad sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero wala nang time, Yes. To Naging listen. busy na lahat. diba? Amen. Nakatutok na sa mga material na bagay, nakatutok na sa pagpapaunlad, pagiging sikat, pagiging makapangyarihan. So in that matter, Sister Mila, we are deceived. Yes. Amen. Amen. Tapos, yun nga po, yung increase of wickedness. Diba? Na wala na tayong pakialam sa ating kapwa, no, na yun nga, dating magkakaibigan, ngayon magkakaaway because of material. Yes. Na ang tanong ay, ano ang madadala mo after this life? Diba? Amen. Kaya yun po ng Sister Mila sa verse 6 ay pinakikita dyan na napakahalaga ng karunungan para hindi Amen. tayo ma-deceive, Yes no, po. ng mga pangangatuwiran, diba? Katulad halimbawa ngayon, pagdating sa kayamanan, ino-offer talaga yan eh. Amen. At sasabihin pa, kalooban ng Diyos na yumaman ka. Yes, naman. Kaya lang, in what way? Yes. Paano Diba? at saka paano mo gamitin? Oo, in what way? Paano mo gamitin? Napaparangalan ba ang Diyos? Di po ba? Naging hindi- master. Ayun, pero hindi mo alam, inilalayo ka na nito Yes. sa Diyos. Kaya nga po, anything daw na inilalayo tayo sa Diyos, ng mga bagay na yan, it is not from God. Amen. Diba? Kasi kahit Yes. si Satan, diba, nag-offer kay Lord. Yes. Diba? Ibibigay ko ito sa iyo, diba? Lahat ng ito, Sambahin mo. basta sumamba ka lang sa akin. So, hindi lahat ng kayamanan at sa tingin natin magdadala sa atin sa pleasure ay galing sa Diyos. Amen. Amen po. Kaya Amen. napakahalaga ng tinatawag nga po na wisdom or discernment. Discernment. Opo. Amen. At that is our prayer naman. No? Amen. Nabigyan tayo ni Lord, Sister Mina. Yes po. Verse Kagaya 7. ng kahapon, sir. Sige po. Kagaya ng kahapon nang ma-meeting kami sa Doli. Ito po yung yung pinadalang staff pala ng Doli. Ay yun yung pala dinidiscern yung yung association or federation o kung ito ba talaga yung visionary, yung talaga yung puso nila towards sa hinihingi nila. Kaya po binigyan kami ng how many months, years to discern our association. Oo.
Kaya sabi niya, kung makita na maayos ang association ito, so i-provide ang hinihingi. Pero pag magkaroon ng watak-watak, palaging nagkaroon ng amendment, maraming hindi naayos, so ibig sabihin hindi sila karapat-dapat at hindi karapat-dapat sa mga dapat i-benefits sang DOLE. Kaya kahapon, binigyan talaga kami ng ng mga tips kung ano dapat namin gawin para manatiling solid ang association. So, ang ganda rin, at least nagkaroon ng wisdom na ma-apply kahit na sa kanyang grupo. Amen. Kasi ang tao ngayon, of course hindi lahat, pero ay nakikita natin nakatutok ang tao ngayon doon sa makukuha niya. Yes, totoo po yun. Diba? Kaya napakahalaga ng Christian life, yung life in the light, buhay sa liwanag, dahil alam mo kung ano yung dapat at mas mahalaga na dapat bigyang priority sa buhay natin. Amen po. Amen. So, sa verse 7, ano po sinasabi, Sister Mina? Ito, huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Ayun. Amen. Huwag tayong makikibahagi. Ano yun? Kaya't huwag kayong makikisama sa kanila. Amen. Ituloy natin sa verse 8. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Amen. Ano sabi din? Ipakita. Ipakita. Hindi sapat na sabihin natin nasa akin si Kristo. Amen. Kristiyano ako. Yes. Kasi yun nga po, sana hindi tayo kasama yung we are Christian in title. Amen. But in character, in Character. action, in Yes. words. Di ba ba kaya mong ipakita yung mga certificate? Ayan, 3 beses na nag-CLSS, 4 na beses na nag-BCM. Pero anong klaseng ugali? Yes po. Anong klaseng attitude meron tayo? Minsan kasi, Brad, nagkaroon din pala minsan ng mga trap na kung saan alam mo talagang ibig ka talagang itrap ng kalaban. At nagkaroon ka ng discernment na ayun nga, hindi siya kundi ang iyong espiritu na nagumagamit sa kanya, na nais ka pabagsakin. Kaya minsan po pag ganyan na na nangyayari, sabi ko, Lord, wag mo namang hayaan mahulog ang fruit ko. Kaya minsan talagang lumalabas yung mga bagay na yan. At minsan naman po, nagkaroon din naman ako ng ng discernment na kailangan malaman niya kung ano ang ginagawa niya. Sabihin mo sa kanya kung ano ginagawa niya. Pero pag sinabi mo, yung sinasabi mo, yung negative ang dating sa kanya. So, ang importante, sabi ko, nasabi ko na ang nais kong sabihin sa kanya. Ayun lang po, minsan. Kaya, yan po yung sinasabi ni San Pablo, kung sinasabi natin na nasa liwanag tayo, show in your life. Amen. Ipakita mo, po. Kaya, yun nga po, iba yung claim sa action. Yes. Diba? Madaling mag-claim. Pero mag-action ang hirap. Ang ganda pa minsan 10 years na ako sa gawain, 20 years na ako sa paglilingkod. Pero what kind of attitude, what kind of character yung ating naipakikita? Yes, po? At nawa, patuloy nga tayo na ma-develop sa isang mas malalim at po, talagang yung liwanag ni Lord at si Lord mismo ay makita sa atin. Yung habang pinag-uusapan ka, sinasabi nila na, alam mo, damang-dama ko sa taong yan si Lord. Yes, maganda pakinggan. Diba? Yung kahit hindi ikaw yung magsabi na Kristiyano ako, 20 years na ako sa gawain. Diba? Pero kahit wala kang sinasabing ganon, ay naririnig mo na nabibless ako sa taong yan. Amen. Nararamdaman ko si Lord sa tao yan.